energetic talaga, di ba? Mula sa pastor natin hanggang sa ating worship team. Okay? So, mukhang maraming nakapag-breakfast ngayong umaga. Ayan, so, hindi ba nakapag-breakfast yung iba? Ako po hindi pa ako nakapag-breakfast. Ang layo po kasi namin, di ba? From Santo Tomas, Batangas. Every Sunday, umuwi kami dito. Minsan, umaaray kami sa gasolina. Pero para sa Lord, di ba? Walang makakapigil. Di ba? Amen. So, yung mga malalapit dyan, di ba? Kamusta naman po ang gasolina namin? Di ba? So, ayan. So, for this morning, meron tayong fast talk. Alam niyo ba yung fast talk? Ayan. So, nagsimula tayo sa energy. Gusto ko energetic din kayo. Ayan. So, magpa-fast talk tayo. Quick game lang, no? Gusto ko marinig yung boses nyo. Okay? Sigaw nyo kung ano yung sagot nyo, ha? Ready na ba kayo? Ready. Ayan. Gusto nila yan. Mga fast talk na ganyan. Okay. First, milk or coffee? Slim and Globin, di ba? Bumili na kayo ng Slim and Globin. Ayan. Pizza or pasta? Mountain or river? Oy, mountain yung iba, okay? Rice or burger? Oh, Pinoy na Pinoy. Black or white? Oh. Adobo o sinigang? Hati, no? Parehong favorite ng Pinoy. Ministry or career? Wow! Talaga ba? 20 billion or family? Oh. Love, 20 billion na lang, tas magkita tayo after, no? Ligawan mo na lang ako ulit. Love or money? Sino nagsabing, A, money? Okay. Mahal ko o mahal ako? Ay, medyo nalito yung iba, no? Lights on or lights off? Kapag tulog, di ba? Kami ng asawa ko, di kami makatulog kapag bukas yung ilaw. Lalo na yung si Sela, di ba? Kayo, Ayan. So, nag-enjoy ba kayo? Yes. Gusto nyo pa? Ayan. So, buhay po natin, no? Meron tayong mga choices, no? Marami tayong mga choices in life. Parang ganon. Ano bang iinumin ko sa umaga? Magkakape ba ako o iinom ako ng gatas? Kaya sino bang pipiliin ko? Si option 1 or si option 2? Sino dyan may mga options? Ayan. So marami tayong choices. And most of our choices, we decide for our own good. Tama ba? Kung sino yung, kung at bawa sa career, kung kanino ang mas magandang offer. Di ba? Kung sa course, kung ano ang mas in demand. Nalala ko dati, sabi sa akin ng nanay ko, mag-accounting ka na lang kasi in demand yun. Di ba? Hindi, kapag accountant ka, marami kang pera. Yung pala yung perang hahawakan ko, hindi sa akin. Bibilangin ko lang pala yung pera ng mga kumpanya. Ayan. So, sa choices, no, kapag daw po yung choices ng buhay inalis sa atin, anong mararamdaman natin? Malulungkot. Bukod sa malulungkot, ano pa? Mafe-feel natin na wala tayong freedom. Tama? Kaya nga yung mga kabataan, kapag yan pinatahimik mo, sasabihin, meron tayong freedom to say anything. Diba? Meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom to do everything. Diba? Yan. So, I have the freedom to wear anything I want. I have the freedom to say anything I want. No? And, alam niyo po sa mga Kristiyano, most of people who turn away from the Lord or turn back from the Lord, no, yan yung rason kung bakit ayaw na nilang magstay sa loob ng simbahan. Bakit? Pakiramdam po natin, wala tayong freedom. Bakit? Gusto ko na mag-boyfriend, lahat ng mga kaklase ko may boyfriend, tapos ako bawal kasi minor de edad ako. Gusto kong magsuot ng mga sexing damit. Alam niyo po nung nakaraan, nagda-live selling, naghahanap ako ng mga damit. Sabi ko, gusto ko mag-update ng wardrobe. Tapos pinapakita ko sa asawa ko yung mga damit ngayon na for sale sa Facebook. Alam niyo po, nagtataka talaga ako. Sabi ko sa kanya, love, bakit ganito na ang mga damitan ngayon? Puro yung tipong ito na lang yung tatakpan, tapos ito na lang. Tapos lahat hubad na. Sabi ko, anong nangyayari sa mundo? Bakit parang paunti ng paunti yung tela ng mga damit, no? And sa panahon po natin ngayon, yung mga choices ng buhay natin, no?
it's important to understand na ang choices mo, hindi lang ikaw ang makikinabang o magsasuffer. May mga tao sa paligid mo. Alam niyo po kaming mag-asawa. Yung asawa ko, alam ko palagi ko na itong na-example pero gusto ko pa rin talaga ikwento. Hindi po kami nag-away ngayon. Hindi po kami nag-away. Ayan, kami mag-asawa. Yung asawa ko po, mahilig siya sa adobong matamis. Ako naman, mahilig ako sa adobong maalat. Gusto ko po yung maalat na adobo, tapos mapaparami ka ng kanin. Yun yung gustong-gusto ko. Kasi yung mami ko, maalat talaga magluto. Tipong makakatatlong kanin ka sa isang tipak ng karne. Ganon. So, lumaki po ako na parang salty, yung panlasa ko. So, mahilig talaga ako sa maalat. Pero since nag-asawa ako, nag-adjust po yung choices ko para sa kanya. Bakit? Kasi mahal ko siya. Tama, oh. Laging kinikilig. Pag nag-preach ka, bawian mo ko, Ayan. So, ganun po diba? May mga choices tayo that sometimes i-let go natin kasi may maaapektuhan. Diba? Tama. So, ngayon po pag-uusapan natin, ang point na gusto ko pong maintindihan natin, there is liberty in living for God's glory. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Amen. Ayan. So, okay. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 31, dito po tayo, ito po ang main verse natin, whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Okay. So, bago natin yan pag-usapan, ano ba yung liberty, ano ba yung glory of the Lord, ano pa tong mga pinag-uusapan natin na to, quick context lang, kung ano po yung nangyayari dito sa verse na to in 1 Corinthians. Alam ko, maraming beses na rin na i-topic yung Corinthians sa inyo, pero quick background lang para sa mga first-timer o para po sa mga hindi pa narinig ang story ng Corinthians. Ang Corinthians po ay sinulat ni Pablo, ang 1 Corinthians po ay isang epistle na isinulat ni Pablo para sa simbahan ng Corinth. Okay? This is a letter for the Corinth, para siyang memo, para siyang instructions for the church of Corinth. Isa po itong simbahan. Bakit? Nang time na yun po, yung place of Corinth, kung saan nandun yung Church of Corinth, ito po ay tinatawag na Sin City. Para siyang Las Vegas in this generation. Paano ba masasabing Sin City? Talamak ang prostitution, talamak ang corruption, talamak ang party-party, false gods, mga idols, and everything. So parang sa panahon ngayon, imagine ninyo na ang Sin City ay ang mga club, bar, yan yung mga Sin City, mga hotels o motels. Yan, Sin City ang tawag dyan, sa panahon natin, sa era natin ngayon, okay? So, nung time na yon, ang mga Corinth po, ang Church of Corinth po, ito ay mga Kristiyano na. Okay? Mga Kristiyanong inalagaan ni Pablo, Mga malalalim na, may mga deacons na dito, church leaders, and everything. Tapos po si Pablo, umalis siya ng time na to, and then, nabalitaan niya, nakarating sa kanya na yung mga Christians daw ng Corinth, ng Church of Corinth, nag-turn away from the Lord. Yung iba naman, hindi man nag-turn away from the Lord, pero may mga ginagawa na hindi nakakalugod sa Diyos. So, ano yung nangyayari nung time na yon? First scenario, sexual immorality. Naging talamak po ang sexual immorality inside the church. At dumating sa punto na merong balita, malaking issue sa kanila na nagkaroon ng relasyon sa inside the church that is not pleasing to the Lord, glorifying to the Lord. Kinorek ni Pablo, anong sabi ni Pablo? As church leaders, bilang mga malalalim o bilang mga nakakaunawa sa Diyos, responsibilidad po natin na i-correct ang kapwa natin. Because the church will speak for Christ. And we are the body of Christ. And what we do, in ever we say, we are the ambassadors of Christ. Nakikita po. Hello, ayan. Second, ano pa yung mga nangyayari nung time na yun? Nung time na yun, nagiging uso ang pagpunta ng mga tao
sa Corinth, no, dun sa mga false idols, no, sa idol worship. Ano po yung idol worship? Doon sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Talamak na talamak yan sa Israel, no. Alam po natin na ang hilig talaga ng mga Israelites sa idols, no. So, yung mga unbeliever, mga friends nila, for example, ako, may friend ako, sinabi sa akin, oh, Micah, tara, punta ka dito sa idol worship, punta ka dito sa namin, sa gathering namin. Fiestahan, o kaya kakain ka lang naman, no? Kakain ka lang naman. Bilang isang Kristiyano, no, bilang isang tao who knows, no, na what the Word of God says, ang sabi siguro ng mga tao dun sa Corinth noong time na yon, sige, okay lang naman, sasama ako sa kanya. Hindi naman ako naniniwala sa Diyos nila. Sounds familiar? Sometimes may mga ganun tayong senaryo, no? Sige, sama ako sa friends. Ako, ganun ako. Honestly, nung ako po ay high school, college, yung mga kaklase ko, every after uwian, or magkakating pa kami, sasama ako sa kanila, mag-iinuman sila, pero hindi ako umiinom. Diba? Pero sumasama ako. Okay? Meron bang danger doon? Mali ba yun? Tama. Hindi natin masabi, di ba? Kasi hindi ka naman uminom. Di ba? Hindi ka naman naniwala sa idols nila. Hindi ka naman nalaseng. Hindi ka naman nag-give into sexual immorality. Hindi naman. Wala ka namang ginawa. Sa heart mo, alam mo naman na tama ka. Na wala kang ginagawang masama. Pero bakit to issue? No? Bakit sila kinorek ni Pablo? At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, nagsimula po itong, actually mahaba po itong verse na to, pero siguro quick summary na lang. No? In chapter 10, verse 1, sa chapter 10 na lang po tayo magpo-focus, sabi dito, ito po yung sulat ni Pablo sa kanila. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors will all under the cloud, that they may all pass through the sea. Anong connect, di ba? Pinagsasabihan nila yung Corinth, tapos biglang cloud? Anong connect? Ito po yon. Alam nating lahat, during the time of Moses, no, na yung mga Israelites, finiri ni God using Moses from captivity. Ilang years silang captive? Ilang years? Ilang years po? 40 years ba? Tama? So matagal na panahon silang captive, and then finiri sila. And then pinapaalala ni Pablo, sabi ni Pablo dito, huwag naman kayong maging ignorante na alam nyo kung ano yung nangyari sa past, na yung mga Israelites, no, when they went out of Egypt, no, when they out of that Egypt, of that slavery, anong ginawa ni God sa kanila? Habang naglalakad sila, para hindi sila mainitan, yung cloud sumusunod sa kanila. Pinapaalala yun ni Pablo. Ano pa? Baka nakakalimutan nyo, God divided the sea. He split the sea into half para makadaan ka. Di ba? Pinapaalala ni Pablo, binibigyan sila ng reminder. And then sabi niya, they were all baptized into Moses in the cloud, in the sea. Ano pa? In verse 3, they all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was... Okay. So pinapaalala ni Moses, no, na remember ni Pablo, no, remember nung time ni Moses kung ano yung nangyayari sa mga ninuno natin, no, na finiri sila from slavery, pinoprovidean sila, clouds, mana, imagine, no, Moses, nagugutom ako, maya biglang nakakita na sila, mayroong umuulan na pagkain. Umuulan, ako naalala ko talaga, hindi ko makakalimutan tong storya na to, no. Meron po akong, kung kilala niyo po si Nanay Ophel, yung Nanay Ophel, ka-church natin dati, no, na ngayon po ay lumipat na ibang church kasi po ay senior na, no, medyo malayo kasi yung church na to. And then, siya po ay mananahi ng damit ko. Lagi ako nagpapatahi sa kanya. Tapos one time nagkukwento siya, alam mo ba, nung time na nung isang linggo, wala akong kapera-pera. Sabi niya, wala talaga akong kapera-pera, tapos wala talaga akong pambili ng pagkain. Nagpray ako kay Lord, sabi niya. Nagpray ako kay Lord na, Lord, anong gagawin ko? Wala na akong pera, wala na akong pambili ng pagkain. Tapos maya-maya lang may nakita akong pusa, may daladalang isang buong isda, kagat-kagat, hilaw. O, diba? Tapos niluto daw niya yun at yun yung kinain niya. Alam niyo po, sa heart ko, no,
halo yung emosyon, pero alam niyo po kung anong nakita ko? Nakita ko yung gratefulness niya sa heart niya. No? Nakita ko yung kung paano niya nakita si God sa bawat sitwasyon ng buhay niya. Even in richer or in poorer. No? Meron man o wala man, si Lord pa rin ang pinapasalamatan niya. Pero kung ako yun, naaawa ako sa sarili ko eh. Maabot ako sa ganong punto, naglilingkod ako, pero hindi. Nakorek ako ng perspective ng isang senior natin dito, na even in the little things, let us glorify the Lord. Even if it doesn't feel right, even if it doesn't feel good, no? So pinapaalala ni Pablo na ito yung mga nangyari noon, di ba? And remember, no, nung nauuhaw sila, merong bato, anong ginawa ni Moses? No? Pinainom sila. Tinap ni mo. Yun, kaya nga hindi nakarating si Moses sa Promised Land, di ba? Napikon siya, hinampas niya yung bato. Pero anong nangyari? Nakakainom sila ng tubig kahit walang-wala. Ano po ang gustong pakita ni Pablo dito? Yung provision ng Lord nasa inyo eh. Yung guidance ng Lord nasa inyo eh. Remember that. Alam niyo po kasi ang mga Israelites noong time na yon, reklamo sila ng reklamo. Alam niyo kung bakit? Ang Egypt po ay comfort zone na nila. Kasi doon, nakakakain na sila, may shelter na sila, sanay na sila. And speaking of that, Israelites na time na yon, yun po ay mga Israelites sa tagal nun, mga ano na yun, anak-anak na ng lahi nila. So ibig sabihin, marami doon na lumaki. No? Doon na nagstay, doon na pinanganak sa Egypt. So culture, Egyptians na talaga yung mindset nila. So feeling nila, mas maganda na yung buhay nila sa Egypt, bakit pa sila dinala sa desert? Pero makikita natin dito na ipinapaalala ni Paul kung paano nag-provide ang Lord, paano sila sinamahan ng Lord, at kung paano nagmilagro ang Lord sa bawat lakad ng buhay nila. Amen? Okay, tuloy natin. Sabi niya, nevertheless, God was not pleased with the most of them. Hindi daw na-pleased si God sa kanila. Okay? Their bodies were scattered in the wilderness in verse 6. Now, these things occurred as, example. It occurred as example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Ano bang mga ginawa ng Israelites ng time na yun? Naalala niyo po nung umakyat si Moses sa mountain? No? Nung sinulat nila yung 10 Commandments? Pagbaba ni Moses, nagsumasamba na ulit sila sa Diyos-Diyosan. Hindi ko po maintindihan bakit kahit ang daming beses na nilang nakita yung provision, yung pagsama, yung care, yung love ng Lord, aalis at aalis pa rin sila. Mainip lang ng konti, aalis at aalis. Sasamba na ulit sa Diyos-Diyosan. Di ba? Magkaroon na ng konting problema, uy, gusto ko yung tubig masyadong matamis, gusto ko medyo matabang. Nagre-reklamo na agad, di ba? Ito po yung sitwasyon na hinahalin tulad ni Pablo, no, sa mga Corinth. Ang sinasabi niya, example na to sa inyo. Do not be idolaters, in verse 7, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat, drink, and got up, indulge in revelry. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. Ipinapakita ni Pablo kung ano yung nangyari sa mga tao na ancestors nila nung unang panahon na sumamba sa Diyos-Diyosan, na nag-turn away from the Lord, na ginagawa ang ginagawa nila ngayon dito sa Church of Corinth. Nagsa-start ulit silang mag-turn back, mag-turn away from the Lord. No? In verse 9, we should not test Christ as some of them did and were killed by snakes, no? And do not grumble as some of them did. They were killed by the destroying angel. Ano? Ang linaw po, no? Ang linaw na yung provision ng Lord nasa iyo na, yung guidance ng Lord nasa iyo na, yung wisdom ng Lord nasa iyo na. Pero kung matigas talaga yung ulo mo, hindi mo matatakasan ang consequences of sin. Merong consequences talaga. No? At yun ang itinuturo niya ngayon. So what now? Okay? Sabi niya, these things happened to them as examples. Alam niyo po ba, ako, nagme-mentor ako eh. As a mentor,
alam yan nila Angel, alam yan nila Hannah, palaging life ko, yung isinishare ko sa kanila, na ito yung nangyari sa akin. Dahil na-in love ako ng hindi tamang panahon, ito yung nangyari sa akin. Dahil hindi ako sumunod sa magulang ko nitong mga panahon to, ito yung nangyari sa akin. Ganun, tinuturo ni Pablo na sinasabi niya, kapag ito yung cause, kapag ito yung ginawa mo, ito yung mangyayari sa'yo. Okay? Yun yung pinapakita niya, no? And this were a warning. Binibigyan sila ng warning for us and whom the culmination of the ages has come. Okay? So until now, hanggang ngayon po, no, napakagandang teacher ng experience. Tama? Nalala ko yung mama ko, no, lagi yan, ako nga noon. Nakakapikon. Kasi magkaiba naman kami. Pero somehow, kung pakikinggan mo, may punto Tama No? At kapag dumating ka sa panahon na matured enough ka na at marirealize mo yung mga pangaral sa'yo ng matatanda, marirealize mo, oo nga no, tama nga sila. Kasi na-experience nila. Di ba? Naranasan nila. At yun yung sinasabi ni Pablo ngayon. Okay. So sabi niya dito, so, kaya ngayon, Church of Corinth, if you are standing firm, be careful that you do not fall. Maraming mga Kristiyano, naalala mo yung nung preaching natin last time, yung about kay Samson and Delilah, no? Feeling ni Samson, okay ako, malakas ako. No? That sometimes, akala natin, we are spiritually matured. Naglilingkod tayo sa church, okay tayo sa ministry and everything. Kaya ang lakas ng loob natin, no, na mag-compromise ng pakonti-konti, pero hindi natin alam, bumabagsak na pala tayo. Sinasabi, maging maingat ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. Ayan. Pero anong hope doon, no? Kasi hindi naman tayo, wala namang taong sobrang lakas. Kahit naman po pastor na, nagkakamali pa rin. Kahit po pastor na, may masamang nagiging ugali pa rin. Kahit gaano yan ka-perfect, kasipag magbasa ng libro ng Bible, umattend sa church, hindi pa rin po natin kaya maging perpekto, pero hindi po yun rason, no? Hindi po yun rason para hindi tayo mabuhay ng matuwid. Pero ano sinasabi dito in verse 13? No temptation has overtaken you except that is common to mankind. Yan ang sinasabi. Sabi ni Pablo, naiintindihan ko naman kayo na gusto niyong mag-grind. Kaya kayo pumupunta dyan kasi business center yan Naiintindihan ko naman kayo, meron kayong physical needs. Naiintindihan ko naman na kinreate kayo na merong physical desire. No? Naiintindihan ko yan na may temptation talaga dyan. Naiintindihan ko naman na merong temptation na mag-compromise pa minsan-minsan. Meron, pero ito ang gusto ko maintindihan nyo. Walang temptation na ikaw lang ang nakaka-experience. Lahat ng naranasan mo, nararanasan ng lahat yan. Lahat tayo, pinagdadaanan natin yan. Nagsastruggle ka sa sin, pinagdadaanan natin lahat yan. Nagsastruggle ka sa attitude mo, pinagdadaanan natin lahat yan. Nagsastruggle ka financially, pinagdadaanan natin lahat yan. Lahat tayo dumadaan dyan. Ang sabi, and God is faithful. Faithful daw ang Diyos. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Di ba ang ganda? Na parang sinasabi niya, alam ko naman na pwede kang magkamali. Pero, yung temptation na yan, hindi yan ibibigay sa'yo ng Diyos kung hindi mo yan mapagtatagumpayan. Amen? Magtatagumpay ka. Okay? But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Pakinggan natin. He will also provide a way out. Okay. Kapag ikaw nakakaranas ka ng temptation, it is possible na piliin mong magstay. Kasi hindi ka naman yan aalisin ni Lord sa pilitan Hindi. Binigyan niya tayo ng free will. You have the choice. Di ba? Coffee or milk, you have the choice. Anong pipiliin mo? Di ba? Anong lalakaran mo? Kapag ba alam mo na may physical struggle ka, manunood ka pa ba ng mga sumasayaw-sayaw na mga sexy sa Facebook? Dapat aalis ka na.
Kapag ba ikaw, alam mo na financially, excuse me, may issue ka, ikaw pa rin ba yung magpipresentang treasurer ng isang organization? Hindi na. Alam mo, may struggle ka dyan. Pwede mong magalaw yan. Pwede mong magastos yan. Kapag ba ikaw, alam mo na may issue ka sa, excuse me, may issue ka sa isang relasyon na to. Gustong-gusto mo eh. Mahal na mahal mo. Pero alam mo, hindi nakakalugod sa'yo. Ano bang gagawin mo? Magsistay ka ba? Ang problema kasi sa atin, sasabihin lang natin, hindi, chinachat ko lang, friends lang naman, pero nag-i-invest ka naman ng emosyon. Diba? Ang problema sa atin, sinasabi natin, hindi, kaya ko naman to, nahahandle ko naman to, pero ang problema sa atin, yung temptation, hindi natin tinatakbuhan. Diba? Hindi, kapag ba sinabi sa'yo ng friends mo, Shalom, samahan mo ako, maglasing tayo. Sige, sama lang ako. Pero takam na takam ka na sa alak, di ba? Alam mong meron kang weakness doon, huwag ka nang sumama. Di ba? God is providing a way out for you para hindi ka malulong sa temptation na yun. Umalis ka na. May choice ka. Okay? So ngayon, therefore, my dear friends, flee from idolatry. Sabi ko po sa inyo, paulit-ulit tayo dyan, ano ba ang idolatry? Yan lang ba yung mga kahoy na Diyos-Diyosan? Hindi po. Idolatry is something that you put first before God. Idolatry is something pwedeng sarili mo, idol mo yung sarili mo, puro convenient na lang, convenience na lang yung gusto mo, o kaya idol mo is yung trabaho mo, kasi yun yung nakakapagbigay sa'yo ng finances, nakakalimutan mo na yung mga bagay-bagay sa mundo, o pwedeng yung idolatry mo is relasyon, pwedeng ministry, na feeling mo entitled ka, you find your identity in ministry na kapag ganito, nagsasalita ka, naglilingkod ka, feeling natin righteous na tayo. Maraming forms of idolatry na kailangan nating bantayan. Okay? So ngayon, may choices po tayo. Ngayon, what now? Bakit to sinasabi ni Pablo? Bakit kinukwento ni Paul? Okay? Ito pong issue na to ay sinasagot ni Paul ang isang katanungan, no? Ang isang issue o isang problema na narinig niya. Siguro may nagtanong sa kanya o may nagsumbong sa kanya nung time na to na yung mga Corinth daw, yung mga tao sa Corinth, sa Church of Corinth, yun nga, pumupunta sila doon sa worship idols, tapos kumakain sila ng mga food that is offered to idols. Kung titignan mo, masama ba? Masama ba na kumain ng food na in-offer sa idols? Yun yung aalamin natin ngayon, okay? Sabi in verse 18, consider the people of Israel, do not those who eat the sacrifice participate in the altar. Ganito po yan. Kapag po ba kinain itong mga, kasi nung time na yun, sa culture po nila, kapag kinain mo yung food that is offered to an idol, ang ibig sabihin po nun, you participate in worshiping their God. You participate. So, ibig sabihin, tayo pala bilang Kristiyano, it is possible na kapag tayo, sumasama tayo sa mga sin city ng buhay natin, sa mga places kung saan pwede kang magkasala, sa mga kaibigan na pwedeng magdala sa'yo sa maling gawain, you participate with them. Hindi pala enough yung, hindi naman ako umiinom eh. Hindi naman ako nagyosi, sila lang eh. Alam niyo po ba yung second-hand smoking? Diba? Hindi ka nagyosi pero ikaw ang naapektuhan. Ikaw ang nakasakit. Kilala niyo po si Jam sa Jamich dati? Sikat na sikat yun, di ba? Nagkaroon ng lung cancer. Tapos nung tinatanong ng mga doktor, nag-yosi ba siya? Hindi daw siya nag-yosi, pero lahat ng kaibigan niya nag-yosi. Siya ang nagka-cancer. Yun po yung gusto kong maintindihan natin, no? That when we participate, imposible na hindi ka maaapektuhan. Ganon din sa atin. Same sa atin, vice versa. Ang mga friends natin, kahit pa anong religion yan, dalhin mo sa church. Dalhin mo sa church, hindi ako naniniwala na hindi magmi-minister si God sa kanila. Kahit hindi sila naniniwala sa Diyos natin. Kahit hindi sila Kristiyano, dalhin mo lang sa simbahan, hindi ako naniniwala na hindi mangungusap ang Diyos sa kanila.
yun sa labas. Hindi ako naniniwala na hindi ka maaapektuhan kung patuloy kang lumalabas at sumasama dun sa mga tao na alam mo na hindi nakakalugod sa Diyos. O patuloy nating ginagawa yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Diba? Sabi niya, no, but the sacrifice or of pagans are offered to demons, not to God. Ang linaw, in-offer yan sa demonyo, tas kakainin mo. Sabi ni Pablo, ang extreme. And I do not want you to be participants with the demon. Sabihin mo, huwag kang maging participant ng Agila Char. Diba? Huwag kayong maging participant ng kaaway. Meron tayong option. Ang sabi dito, you cannot drink, in verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. It's either milk or coffee, black or white, love or money, ministry or family. Diba? Mamimili ka eh. May pipiliin ka na mas matimbang. Okay? So you cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Paulit-ulit ko po itong sinasabi, hindi ka sasamahan ng Holy Spirit habang nagkakasala ka. No? Kasi iisa kayo eh. When you are one with the Spirit, aayaw ka sa masamang mga gawain. Aayaw ka sa masamang mga impluensya. Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo kung paano mag-stand. Ngayon, bakit po importante na maintindihan nyo to? Bakit importante? Bakit natin to pinag-uusapan? Surat naman to sa Corinth eh. Surat naman yan, ilang years ago na yan eh. Yung letter na yan, kumbaga old style na yan, kumbaga ano na yan, lumang-luma na yan, Micah. Bakit pinag-uusapan natin to ngayon? Kasi po, sa sitwasyon natin ngayon, alam ko na maraming beses, yung mga options natin, yung mga choices natin, hindi nakaka-glorify sa Lord. It can happen, and even inside the church, even in the leaders, even in the pastors. Kahit gano'n tayo kalalim na Kristiyano, nangyayari siya. At alam niyo po ang number one rason ng mga taga-Corinth nung time na yon, kung babasahin natin, lagi nilang sinasabi, free na tayo in Christ. May grace naman. Pinatawad na tayo ng Diyos. Pwede ko na itong gawin. It can affect. In verse 23, dito po tayo magsistay. In verse 23, sabi dito, all things are lawful, but not all things are helpful. Ulitin nyo nga. Diba? In other version, everything is permissible, but not everything is beneficial. Pwede mo namang gawin lahat eh. Pwede naman. No? Gaya nga nun, pwede naman ako mag-yosi sa loob ng bahay eh. Basta hindi naman nag-yosi yung pamilya ko eh. Wala namang pipigil sa akin, bahay ko yun eh. My home, my rules. Pero sino maapektuhan? Sarili ko at ibang tao. Diba? Pwede ko naman gawin yung mga choices na to. Pero hindi lahat makakatulong sa'yo. Binigyan tayo ng free will ng Lord. At meron tayong mga choices na tama naman. Pwede mo namang gawin. Hindi naman sinabing sin yun. Hindi naman sinabing nagkasala ka doon. Pero hindi lahat ng pwede mong gawin makakabuti sa'yo. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit ako, alak. Ang alak, pwede mo namang inumin eh. Hindi ka naman nagkasala sa isang tikim. Hindi ka naman madadala sa impyerno sa isang tikim. Pero bakit hindi mo gagawin? Bakit hindi ka makakapag-inuman? Bakit hindi ka makikipaglasingan? Lalo na sa mga kaibigan mo. Kasi maaapektuhan mo sila. Okay? Sabi dito, all things are lawful, but not all things build up. Or in other version, or in Greek, in translation, edify. Sorry, hindi pala Greek. So, in other translation, edify. So, nung sinerch ko, ano ba yung edify? Anong ibig sabihin ng all things are lawful? Lahat pwede, pero hindi lahat makaka-edify. Ibig sabihin pala ng edify, hindi lahat makakapagbigay ng encouragement, ng growth, no? Ng maturity sa ibang tao. Ano bang ibig mo sabihin, Ate Mika? Ano bang sinasabi mo? Ganito yon, church. Ako po, before akong naging pastora, mahilig po akong mag-pageant. Mahilig po akong mag-model. And until now, struggle ko pa rin na masyado akong, ang tawag doon, yung hindi conservative. Ang tawag doon? Liberated.
Somehow. Kasi nasanay ako na okay lang na nakatupis ako sa harap ng maraming tao, rumarampa ako. Okay? Nasanay ako doon. Pero nung naging Kristiyano po ako, nung naintindihan ko yung word ng Lord, right now, tanungin mo sa asawa ko, kapag nananamit ako, alam ko minsan nakikita niyo pa rin ako na meron pa rin kayong mapupuna sa akin. I work in progress. Minsan di ako aware, maigsi pala, o kaya medyo mababa pala. Pero kung tatignan niyo po sa pamumuhay namin mag-asawa, lagi ako natatanong sa kanya, maigsi ba masyado? Okay lang ba? Kasi concerned na ako sa mga makakakita. Pwede ko naman sabihin na, di, buhay ko naman to eh. Baka nila. Number 1 issue yan ng mga kabataan ngayon. Di ba? I will wear whatever I want. Ayusin niyo yung mata niyo. Ayusin niyo yung utak niyo. Yan ang lagi sinasabi ng mga kabataan eh, di ba? Oh, lagi niyo sinasabi yan na kahit anong isuot ko, kung tama yung utak niyo at yung mata niyo, wala tayong magiging problema. Pero hindi eh. Hindi ganun yung sinasabi dito ni Pablo. No? All things are lawful, pwede mong gawin, pero not all things are beneficial. Kung ako ba makikita nyo na butas-butas yung mga damit ko dito, tingin nyo sila Angel, anong gagawin? Kung ako ba bilang leader, nakikita nyo nakikipagrelasyon ako sa maling relasyon, tingin nyo po, ano ang gagawin ng mga kabataan? Yan ang lagi kong pinapaalala din kay Hannah, na kapag kinokorek ko yan, sabihin, ikaw nga ay mas maigsipas damit mo sa akin. Dati yun. Kasi dati hindi ko pa yan naiintindihan, pero ngayon naiintindihan ko na, nagiging conscious na ako. Kasi conscious ako sa mga kabataan na nakatingin sa akin. And I believe you have an influence. Alam niyo po, ito nakakalungkot. Merong mga kabataan akong nakausap, mga sobrang active sa Lord, no? Sobrang active sa Lord dati. Ang sipag sa church, mga naging leaders. Tapos tinanong ko, bakit ka tumigil? Bakit ka umalis sa Lord? Alam niyo po kung anong sagot? Mga magulang ko nga, tagal na Kristiyano, hindi naman nagbabago. Yung mga tao nga sa simbahan, hindi naman nagbabago eh. Yung iba nga, nagiinom pa rin eh. Yung iba nga, kung sino-sino pa rin relasyon eh. Kahit pagbawalan mo, sa loob lang ng simbahan, righteous. Pagdating sa labas, hindi na. Ito po yung punto ni Pablo. Wala namang masama kung kakain tayo ng mga foods that are worship for idols. Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi mo naman wina-worship yung idols, hindi siya bawal. Pero kung makakaapekto siya sa mga tao na nakakakita, na nakakarinig, na nakakapansin, na kasama mo, mali siya. Kahit tama. Okay? Paano ko po nasabi? Sabi dito in verse 24, let no one seek for his own good. Sa choices po ng buhay natin, wag nating isipin yung sarili lang nating kapakanan. But the good of our neighbor. Tawang-tawa ako dun sa example last time ni Kuya Andy, no? Yung neighbor niya, nagtatapon ng sa kanya, ng pinaghasaan ng isda, no? Tawang-tawa ako sa example na yon. Pwede naman eh. May batas ba na bawal magtapon ng hasang ng isda o kahit sa amin, kapitbahay namin, inis na inis din ako, nagtatapon ng mga mumu, yung mga kaning baboy sa harapan ng bahay namin. Nilalangaw kami. Inis na inis ako. May batas ba? Wala. Makukulong ba sila pag ginawa nila yun? Pwede ba ako mag-file ng demanda? Hindi ko alam, hindi ko sure sa batas. Pero, kung titignan mo, makakabuti ba yun? Mabibless ba yung neighbor mo kapag ginawa mo yun? So, ganun eh. Kapag mayroon tayong desisyon na gagawin sa buhay, ang lagi natin tatanungin, mabibless ba yung pamilya ko sa ugali kong to? Mabibless ba yung mga kaibigan ko kapag sumama ako sa kanila? Kapag sumunod ako sa kanila? Kapag ginawa ko tong mga bagay na to? Mabibless ba ang mga tao sa akin? Naiintindihan po natin, no? Kung paano sinasabi ni Pablo to? And in everything, in verse 25, no? So sabi niya doon, everything is permissible but not everything is beneficial. Ngayon, nagbigay siya ng specific example. Sabi dito, eat whatever is sold in the meat market. No? Pag namili ka sa palengke, lahat yan pwede mo namang kainin. No? Nilinis na yan ni God eh. Di ba? Malinis na yan lahat. Di ba? Ngayon, hanggang ngayon, may issue pa rin. Hindi pa rin kumakain. Sino dito hindi pa rin kumakain ng dinuguan? May issue pa rin eh. Pero malinaw na, nilinis na ni God. Nilinis na ni God lahat ng kakainin mo. Pwede na eh.
Pero, not everything is beneficial. Kung araw-araw ba magkikrispy pata ka, healthy ba yon? Kung araw-araw ba lalaklakan ng 1 litrong Coke, okay ba yon? Pwede naman, di ka naman, magkakasala ba ako pag uminom ako ng Coke? Hindi. Magkakasala ba ako kapag kumain ako ng crispy pata? Hindi. Pero bakit hindi siya beneficial? Una, maapektuhan yung sarili ko. Magkakasakit ako. Pangalawa, pag nagkasakit ako, sinong malulungkot? Pamilya ko. Gagastos ang pamilya ko. Kapag namatay ako, sinong malulungkot? Pamilya ko. Maiiwan ko ang anak ko. Maiiwan ko yung asawa ko. Everything is permissible. Pwede mong kainin lahat. Pwede mong gawin lahat. Pero hindi lahat makakabuti sa iyo at sa mga tao sa paligid mo. Remember, the greatest command, love God, love your neighbor. Diba? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang sarili mo, love others as you love yourself. Kailangan mahal mo lahat. Mahal mo silang tatlo. At hindi mo maiintindihan itong word na not everything is beneficial kung hindi mo maiintindihan mahalin ang Diyos ng buong puso mo, ang mga tao sa paligid mo, at ang sarili mo. Kasi gagawin mo lahat, I don't care. I will eat everything. I will do everything. Kahit hindi na pleasing sa Lord. Wala kang pake, bakit? Wala kang love for the Lord eh. So, ibig sabihin, church, if you really love God, you will glorify God. If you really love God, if you really love your family, you will choose to be the salt and light. You will choose to be a good example. Kahit na sa paningin mo, tama, wala kang mali, wala kang ginawang mali, pero kung makakatisod siya ng ibang tao, huwag mo nang gawin. Marina po. Amen. Okay? Sabi dito, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ibig sabihin, lahat yan, ang makikita mo sa mundo, sa Lord naman yan. Sa Lord yan lahat eh. Yung mga, ano yan, kahit na yung mga, alam niyo po yung mga marijuana, cocaine, sa Lord naman yan eh. Kinreate naman yan ng Lord. Tumutubo yan sa ground eh. 'Di ba? Pero hindi siya pleasing sa'yo. Hindi siya makakabuti para sa'yo. Huwag mo nang gawin. Meron tayong restrictions, meron tayong limitations. No? Pero sabi niya, iba naman daw yung storya kapag, in verse 27, if one of the unbelievers invites you to dinner and you disposed to go, eat whatever is said to you. For example, in-invite ka, okay? Sa church ng Corinth kasi ito kinukwento eh. No? So, halimbawa, in-invite sila, o sige, di ka kain ka sa bahay namin. Pwede ka naman kumain. Kainin mo lahat ng hinanda sa'yo. Kung masarap, sige, go. Pero sabi dito, eat whatever is set before you without raising any question on ground of conscience. Huwag mo nang tanungin, winner, in-offer ba to sa idol? Huwag mo nang tanungin, eat mo lang, di naman niya sinabi sa'yo. Pero anong sabi ni Paul? In verse 28, but if someone says to you, this has been offered in sacrifice, kapag sinabi sa'yo, ibig sabihin, in our application right now, kapag alam mo, kapag alam mo na, huwag mo nang gawin. Sinabi na sa'yo in-offer to sa idols, di wag mo nang kainin. Kasi kapag kinain mo yan, nangiisipin nila, okay, ganyan pala yung mga Kristiyano, nag-worship din pala sila sa idol. Kapag alam mo na kapag pumunta ka sa isang lugar na to, maiisip ng mga tao sa paligid mo, ay, ganyan pala yung mga Kristiyano, walang conviction. Ganyan pala yung mga Kristiyano, hindi nagsastand sa tama. Ganyan pala yung mga Kristiyano, ang bilis ma-fall. Huwag mo nang gawin. If you are knowledgeable, and I believe, that the Holy Spirit is giving us conscience, paulit-ulit yung for the sake of conscience. Binibigyan tayo ng Holy Spirit ng conviction para malaman natin kung ano ang tama at ang mali. Okay? In verse 29, sabi dito, I do not mean your conscience. Hindi ibig sabihin sa'yo, not yours. Not your own feeling na, di okay lang naman to. Wala namang mali dito, bakit? Kumain lang naman ako Wala namang mali dito, bakit sumama lang naman ako sa kanila? Alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako nakikisama. Alam ko naman sa sarili ko na, chinachat lang naman niya ako, nagre-reply lang naman ako. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ko naman siya magugustuhan. Alam ko naman sa sarili ko na, di ba, nakikisama ka eh. Ang linaw nung umpisa pa lang, di ba, you participate. When you go with them, you participate with them. At
indirectly, ang masasabi mo sa kanila, ako bilang Kristiyano, excited ako sa ginagawa niyo. Ako bilang Kristiyano, boring kasi dito, gusto ko yung may party-party na all day, all long. Diba? Indirectly, ang nasasabi mo sa kanila, wala kang paninindigan sa pananampalataya mo, na ang bilis mo lang maiimpluwensyahan. Indirectly, nasasabi mo sa kanila na okay lang mag-compromise. Gusto mo ba dumating sa punto na kapag sila naging Kristiyano, hindi rin sila mamuhay sa tama dahil nakita nila sa'yo? Ako po, maraming times na dapat na pariwara na ako, pero dahil nakita ko ang pamumuhay ng magulang ko, natutuwid ako. Alam niyo yung tatay ko, ang dami niyang nagawang mali sa akin. Char. Grabe yan magdisiplina sa akin. Paminato naman siya eh. Iba ang disiplina niya sa akin at kay Hana. Grabe po ang disiplina niyan sa akin. Pero bakit hindi ako nagtanim ng sama ng loob? Bakit ko naintindihan? Kasi nakita ko po yung transformation na habang tumatagal siya sa paglilingkod sa Diyos, habang tumatagal yung relasyon namin, natututo siyang tumanggap ng mali. At ngayon naririnig ko mismo sa bibig niya, nagkamali ako sa pagdisiplina sa panganay ko kaya hindi ko inulit sa pangalawa ko. And it's really important for you to stand on your own principles. Kung saan, ano yung plano ng Lord sa'yo, gusto ng Lord sa'yo, para kapag yung mga tao sa paligid mo nakakilala sa Diyos, kung paano ka mamuhay, ganun din sila mamumuhay. Diba? Maraming mga tao, maraming galit sa magulang. Bakit? Hindi na settle. Hindi tumanggap ng mali yung mga magulang. Forgiveness po. Asking repentance, asking forgiveness. Napaka-importante niyan. Alam ko dati may nagtanong na nung last time merong parenting seminar, no? Tinanong kami ni Pastor Bayani, nung ating national overseer. Sabi niya, ano ba ang pinaka-importante sa'yo? Kung pipiliin ka, ministry, career, naalala niyo yun, mga ladies, yung mga attend, ministry, career, family, o other things. Sumagot ako. Sabi ko, ang pinaka-importante para sa akin, family, and then ministry, and then career. Overall, si God. Proud na proud ako, feeling ko tama ako. Alam niyo, mali ako. Alam niyo kung anong tama? Lahat po ng bagay, kailangan importante. Sabi niya, para yung alam niyo yung ganon, yung, ano yun, yung ba sa bola, yung parang, yung ginaganon, ang tawag dun? Ha? Juggle? Juggler, yan, yung juggler, ganon, no? Kailangan pala, lahat ng aspeto ng buhay natin, binibigyan natin ng pansin. Kung magaling tayo sa ministry, pero napapabayaan natin yung pamilya natin, ibig sabihin, hindi tayo nakakalugod sa Lord. Kung magaling tayo sa career, pero napapabayaan natin yung ministry at yung pamilya natin, hindi pa rin tayo nakakalugod sa Lord. No? Kailangan po maintindihan natin yan. For someone else conscience. Bakit? Kapag wala kang ginawa kundi career, napapabayaan mo yung ministry, sino nagsasuffer? Mga kasama mo sa church. Sila at sila na lang, pagod na pagod. Bakit? Eh, ikaw busy ka sa ibang bagay eh. Na meron kang responsibilidad lang ginagawa dapat dito. Sa pamilya, kapag puro ka naman ministry, sino naapektuhan? Pamilya. Maraming mga tao, maraming mga kabataan, lalo anak ng pastor. Nung ira ko po, ang daming anak ng pastor, tumalikod sa Lord dahil walang oras sa kanila yung tatay nila. Kailangan po lahat ng aspeto, kahit sa trabaho, puro ka ministry, puro ka pamilya, pinapabayaan mo yung trabaho, anong isipin ng mga kasama mo sa trabaho? Ay, ganun pala ang mga Kristiyano, mga tamad. No? You speak for the Lord in everything you do, okay? And sabi dito, bibilisan ko na lang po, I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage. In 1 Corinthians 10:33, paskip na Rodolph, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, not for my own, but that many will be saved. No? Malinaw na malinaw po ang sinasabi dito, in everything you do it for the glory of the Lord. Whether you eat or drink. Eat or drink is the basic thing that we do in life.
Itong bagay na to, kapag nawala sa atin to, mawawala din ang buhay natin. Hindi mo kaya mag-survive. Ibig sabihin, kahit sa pinakamaliit na bagay, napaka-importante that you choose to glorify God, not for your own alone, but for other people. Isipin mo ang anak mo na makakakita sa attitude mo. Isipin mo ang mga kaibigan mo na makakakita sa mga compromises mo. Isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang kasama mo sa simbahan. Isipin mo ang mga batang Kristiyano. Na dapat, everything is permissible but not everything edifies. Not everything, hindi lahat ng tama sa paningin mo makakapag-pabless sa mga tao sa paligid mo. Okay? So sabi dito, so that they may be saved. Ito po ako magtatapos that they may be saved. Imagine, kung walang tao na nanindigan sa kanilang pananampalataya, nasan ka ngayon? Kung ang pastor natin hindi nagli-live into righteousness, alam ko hindi perfecto ang mga pastor natin, ang mga leaders natin, hindi yan perfect. Pero kung hindi yan mag-stand at hindi yan nagli-live into righteousness, anong mangyayari sa atin? Diba? They are the instrument of the Lord kung bakit ka nandito. And now you are the instrument of God para sa mga impluwensya na meron ka. Let us choose to walk in righteousness, whether we eat or drink. Sa career man, huwag kang mag-compromise. Kahit lahat sila nagko-compromise, ipakita mo na ganito mamuhay ang Kristiyano. Sa bahay, ayusin natin ang attitude natin. Hindi tayo perfecto, pero i-desire mo na magbago tayo. Bakit? Gusto natin madala natin sila sa Panginoon. Sa loob ng simbahan, ayaw natin na maging cause tayo ng burden sa ibang tao para may mga taong mag-backslide. Ayaw natin na tayo ang maging dahilan kung bakit ang mga tao na noon na in love sa Lord, mawawala. Huwag tayo ang maging rason na maging stumbling block para sa mga tao sa paligid natin. And stand fast in Galatians 5 verse 1, stand fast therefore in liberty when made us free. Akala ng iba, kapag naging Kristiyano ka, entangled ka na, o you're not free to do everything. Yan ang nasa isip ng mga tao. Ayoko maging Christian kasi kapag naging Kristiyano ako, maraming bawal. Bawal to, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Pero ito po yung gusto kong maintindihan. That only in Christ, we are set free. Ang sarap sa pakiramdam ng wala kang tinatago. Akala mo ba yung freedom, yung nakakapag-party-party ka all night, nakakalasing-lasing ka all night? Akala mo ba yung freedom, yung marami kang mga pera na monkey business naman, hindi naman tama? Akala mo ba yung freedom, yung mga bagay na masarap sa paningin mo, hindi yan freedom, alam mo kung bakit? May shame, may guilt, itatago mo yan. Tatago mo yan sa mga tao sa paligid mo, hindi ka proud dyan. Tatago mo yan sa leaders mo, itatago mo yan sa mata ng Diyos. Hindi ka free when you do something that is not pleasing to the Lord. Pero kapag ang buhay mo, inilagay mo lahat sa Panginoon, in everything you do, bawat sitwasyon, bawat desisyon, I tell you, magiging proud ka sa bawat wins ng buhay mo. Proud ka dahil kasama mo ang Diyos. Amen. So in everything we do, church, do it for the glory of the Lord. Can we